Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa Book of Numbers as mapapansin nyo na tayo po ay malapit ng matapos sa ating long journey sa aklat na ito. At nasa chapter 33 verses 50 ang ating babasahin hanggang buong chapter ng chapter 34. And meron lamang pong 36 chapters itong Book of Numbers. So, God willing, matapos po natin ito this month. So, salamat sa Diyos sa patuloy na pagtulong niya sa atin sa isang napakahirap na aklat, pero binigyan niya tayo ng tulong para ito ay maunawaan natin at makita natin ang mga mahalagang aral para sa ating panahon. Please turn now your Bible to Numbers chapter 33. I will be reading verses 50 and then to chapter 34, we will be reading the whole chapter. Verse 50, at nagsalita ang Panginoon kay Moises sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan sa Jericho na sinasabi, sabihin mo sa mga anak ni Israel, pagtawid ninyo sa Jordan sa lupain ng Kanaan, inyong palalayasin ang lahat ng mga naninirahan sa lupain sa harap ninyo at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga batong hinugisan at inyong sisirain ang lahat ng kanilang mga larawang hinulma at inyong sisirain ang lahat ng kanilang matataas na dako. Angkinin ninyo ang lupain at manirahan kayo roon, sapagkat sa inyo ko ibinibigay ang lupain upang angkinin. Inyong mamanahin ang lupain sa pamamagitan ng palabunutan ayon sa inyong mga angkan. Sa malaki ay magbibigay kayo ng malaking mana, at sa maliit ay magbibigay kayo ng maliit na mana. Kung kanino matatapat ang palabunutan, sa bawat tao iyon ay magiging kanya ayon sa mga lipi ng inyong mga ninuno na inyong mamanahin. Ngunit, kung hindi ninyo palalayasin ang mga naninirahan sa lupain sa harap ninyo, magiging parang mga puwing sa inyong mga mata at parang mga tinik sa inyong mga tagiliran ang mga titira at ang mga ititira ninyo sa kanila at kanilang guguluhin kayo sa lupaing ninirahan ninyo at mangyayari na gagawin ko sa inyo ang iniisip kong gawin sa kanila. Chapter 34, at nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, iutos mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, pagpasok ninyo sa lupain ng Kanaan, na ito ang lupain na magiging inyong mana, ang lupain ng Kanaan ayon sa hangganan niyon. Ang inyong lugar sa timog ay mula sa ilang ng Zin hanggang sa gilid ng Edom, at ang inyong mga hangganan sa timog ay magiging mula sa hudulo ng dagat ng Asin sa gawing silangan. Ang inyong hangganan ay paliko sa dakong timog, sa gulod ng Akrabim, at patuloy hanggang sa Zin, at mga dulo niyon ay sa dakong timog ng Kadesh Barnea. At mula rito ay patungong Hazar, Adar, at magpatuloy sa Asmon. At ang hangganan ay paliko mula sa Azmon hanggang sa batis ng Ehipto at matatapos iyon sa dagat. Ang inyong magiging hangganan sa kanluran ay ang malaking dagat at ang mga baybayin niyon, ito ang magiging hangganan ninyo sa kanluran. Ito ang inyong magiging hangganan sa hilaga. Mula sa malaking dagat ay inyong gagawing palatandaan ang bundok ng Hor. Mula sa bundok ng Hor ay inyong gagawing palatandaan ang pasukan ng Hamat. At ang dulo ng hangganan ay sa Sedad. Ang magiging hangganan hanggang sa Sivron, at ang dulo nito ay ang Hazar-Renan, ito ay magiging hangganan ninyo sa hilaga. Inyong gagawing palatandaan ang inyong hangganan sa silangan mula sa Hazar-Senan hanggang sa Shepham. Ang hangganan ay pababa mula sa Shepham hanggang sa Ribla, sa dakong silangan ng Ain. At ang hangganan ay pababa at abot hanggang sa gilid ng dagat ng Seneret, sa dakong silangan. Ang hangganan ay pababa sa Jordan at ang dulo niyon ay aabot sa dagat ng Asin. Ito ay magiging inyong lupain ayon sa mga hangganan niyon sa palibot. Iniutos ni Moises sa mga anak ni Israel na sinasabi, ito ang lupain na inyong mamanahin sa pamamagitan ng palabunutan na iniutos ng Panginoon na ibigay sa Siyam na lipi at sa kalahating lipi. Sapagkat ang lipi ng mga anak ni Ruben ayon sa mga sambahayan ng kanilang mga ninuno, at ang lipi ng mga anak ni Gad ayon sa sambahayan ng kanilang mga ninuno ay tumanggap na. At gayon din naman, ang kalahating lipi ni Manases ay tumanggap na ng kanilang mana. Ang dalawang lipi nito at ang kalahating lipi ay tumanggap na ng kanilang mana sa kabila ng Jordan, sa dakong silangan ng Jericho at sa dakong sinisikatan ng araw.
At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, ito ang pangalan ng mga lalaki na magbabahagi ng lupain ninyo sa inyo bilang mana, ang paring si Eleazar at si Josue na anak ni Nun. Maglalagay kayo ng isang pinuno sa bawat lipi upang maghati ng lupain bilang mana. Ito ang pangalan ng mga lalaki. Sa lipi ng Huda ay si Caleb, anak ni Jepone. Sa lipi ng mga anak ni Simeon ay si Samuel, na anak ni Amihud. Sa lipi ni Benjamin ay si Elidad, na anak ni Chislon. Sa lipi ng mga anak ni Dan ay ang pinunong si Buki, na anak ni Jugli. Ang mga anak ni Jose, sa lipi ng mga anak ni Manases ay ang pinunong si Haniel, na anak ni Ephod. Sa lipi ng mga anak ni Ephraim, sa pinuno ni Shemuel, na anak ni Siptan. Sa lipi ng mga anak ni Zebulon ay ang pinunong Elesapan, na anak ni Farnak. Sa lipi ng anak ni Isakar ay ang pinunong si Paltiel, na anak ni Asan. Sa lipi ng mga anak ni Aser ay ang pinunong si Ahihud, na anak ni Silomi. At sa lipi ng mga anak ni Neftali ay ang pinunong si Pedael, na anak ni Amihud. Verse 29, ito ang mga inutusan ng Panginoon na mamahagi ng mana sa mga anak sa lupain ng Kanaan. Ito po ang salita ng Panginoon. Ang buhay Kristiyano po ay inahahalin tulad sa isang manlalakbay patungo sa isang foreign land. At tulad ng isang naglalakbay, ng isang pilgrim traveler o pilgrim travel, naglalakbay siya ng merong layunin, no? Ang kanyang aim makarating siya doon sa kanyang distant destination. Now, ganun din natin pwedeng tulad ang mga Kristiyano. Ganun din natin pwedeng ihalin tulad ang bawat isa sa atin. Tayo ay naglalakbay sa mundong ito tungo sa walang hanggang pangako ng langit. And along the way, mayroong mga challenges, may mga distractions, may mga temptations, but the pilgrim remains focused on the final goal, knowing that the journey is worth every sacrifice. Ang bawat pagpapagal, ang bawat pagtitiis, at ang bawat pagtsatsaga ng isang naglalakbay ay mayroong kabuluhan, no? Bilang mga mananampalataya. Binanggit ko yan sapagkat ang mga Israelita sa nakaraang panahon ay naglalakbay rin patungo sa lupang pangako. At malapit na silang makarating sa lupang pangako. Malapit na silang tumawid ng ilog ng Jordan. Malapit nang tumungtong ang kanilang mga paa sa pangakong lupain na matagal nang ipinangako ng Diyos sa kanila, maging sa panahon pa ni Abraham. Ngunit andoon ang tendency na makalimutan nila kung sino sila at kung bakit sila binigyan ng Diyos ng mga privileges na mag-inhabit ng isang lupaing ito, no? At yung lupain na yan na kanilang aangkinin o kanilang pupuntahan ay primarily ang layunin, hindi para may matirhan lang sila o meron silang sariling kanila, no? Kundi para kanilang luwalhatiin ng Diyos, parangalan ng Diyos, sambahin ng Diyos, at i-showcase ang kanilang uniqueness na sila'y naiiba sa lahat ng mga tao dito sa mundo. At ang kanilang kaibahan ay hindi sa pamamagitan ng kanilang kayamanan, hindi sa kanilang military strength, kundi dahil meron silang relasyon kay Yahweh. Meron silang relasyon sa Diyos. Kaya nga, nagbigay ang Panginoong Diyos ng mga instruction. Uli, no? Alam mo, lagi na lang may instruction. Hindi ba't ganyan din ang ginagawa natin, no? Bilang mga Christian. Every Sunday, meron tayong instruction. No? Hindi lang nga every Sunday. No? Sa prayer meeting, no? At sa iba't ibang mga pagtitipo natin, mayroong mga instruction. At yun ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ni Moises. Ano ang dapat nilang gawin? Saan dapat nakafocus ang kanilang mga isip, ang kanilang mga mata? At sinabi rin niya, yung babala, na kung kayo ay bigo na makikinig sa akin, sa mga instruction ko, mayroong seryosong consequences ang lahat ng ito. So, katulad ng mga Israelitas, wilderness, ang mga Kristiyano rin ay pilgrims sa mundo. Kinakailangan nating magtiyaga, kinakailangan nating maging tapat sa
pagtawag sa atin ng Diyos, kinakailangan natin tingnan ang mga dakilang pangako. At alam nyo mga kapatid, ang mga dakilang pangako ng Diyos ang magsisilbing motibasyon, mag-uudyok sa atin para tayo ay lalo pang magsumikap at maging masigasig na maglingkod para sa interes niya at para sa kanyang kaharian. At yan ang mensahe na gusto kong bigyang diin sa umagang ito, sa pagpapatuloy at halos pagtatapos na rin ng ating pag-aaral dito sa Book of Numbers. As Christian pilgrims, we will face many challenges and temptation, but God has made many promises to help us do great things for His kingdom. Now remember this, brethren. No? The real motivation and the ultimate motivations of our service is God's promises. At ang promise ng Panginoon ay napakadami. At sapat yun para mag-isip pa tayo ng higit pang mga dakilang bagay na pwede nating magawa para sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, di ba, kilala sino ba to? Si Hudson Taylor ba? O si William Carey? Hindi ko matandaan kung sino yung eksakto. Biglang dumula sa utak ko. Yung nagsabi na, di ba? Expect great things from God and attempt great things for God. And how can we do that? We can only do that if we are so grounded with God's promises. Now, let us look at yung mga Israelita bilang mga tao ng Diyos noong unang panahon sa tatlong bagay at tingnan din natin ano yung kaugnayan nito sa atin ngayon. Unang-una, itong mga Israelite na ito, they are people with purpose. That's number one. Secondly, they are people with privilege. But not only that, in contrast, they are people with problem. No, meron din silang problema na haharapin. So, tingnan natin isa-isa ito. A people with purpose. At ano yung purpose nila? The purpose is to battle against wickedness. To battle against wickedness. Verses 51b to verses 52. When you pass over the Jordan into the land of Canaan, you shall drive out all the inhabitants of the land from before you and destroy all their figured stones and destroy all their metal images and demolish all their high places. Now, nakita niyo yung klarong utos. Merong tinatawag na clear and authoritative directive galing sa Diyos. Ang mga Israelita, ang utos sa kanila, pagdating nyo doon sa lupain na yon, anong gagawin nyo? Ha? Anong gagawin nyo? Mabigat ang gagawin nila. Matindi ang gagawin nila. Kanilang lilipulin ang mga inhabitants. Kanilang dudurugin ang mga images, ang mga idols. Kanilang pababagsakin ang mga altars. I-demolish nila yung mga high places. Now, bakit kaya? Sapagkat alam nyo, mga kapatid, mula pa sa Genesis hanggang sa Exodus, sinasabi na ng Diyos na ang mga nakatira sa Kanaan ay tinuturing na mga taong gumagawa ng karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Sila ay mga idolaters. Ang bawat hininga at bawat aksyon nila ay nagbibigay ng dishonor sa Diyos sapagkat sila'y sumasamba sa gawa ng tao o maaaring sa nilikha imbes na sa lumikha. And therefore, ang pagpasok ng mga Israelita doon sa lupain ng Kanaan at ang pagtataboy sa kanila o paglipol sa kanila ay isang paraan ng judgment ng Diyos. Gagamitin niya ang mga Israelita. Hindi lamang aangkinin ng mga Israelita ang lupaing ito, kundi magiging instrumento sila ng paghatol ng Diyos dito sa mga bansang ito na nakatira doon sa lupang pangako, particularly yung tinatawag na mga Canaanites. No? So, yan ang kanilang trabaho. Yan ang kanilang gawain. Sisirain nila ang mga metal images, i-eliminate nila ang mga high places, at itataboy nila ang lahat ng mga nakatira doon. Alam nyo, mga kapatid,
ang makikita natin dito ay ang Diyos, inuutusan niya ang mga Israelita. Hindi lang as I said kanina, it is a form of judgment to the Canaanites. Pero alam niyo ba, inuutusan sila ng ganitong utos para alisin ang lahat ng threat, alisin ang lahat ng banta sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Alisin ang lahat ng hadlang na maaring maging maaring ilagay sa kanilang harapan para hindi nila paglingkuran ng buong puso ang Diyos. No? Aalisin yon. Lahat ng mga bagay na maaring sumira ng kanilang paniniwala na ang Diyos ay sovereign. At makapaglilingkod sila ng may katapatan at may kadalisayan sa Kanya. Aalisin yon lahat. And this command, brethren, underscores a fundamental principle that remains relevant in the New Testament. Relevant pa rin yan. Now, anong ibig ko sabihin na relevant? Ibig bang sabihin, ganito rin bang gagawin natin sa mga hindi Christian sa ating paligid? No? Sila ba'y lilipuli natin? No? O sila ba, ang kanila bang mga lugar na kung saan sila sumasamba sa mga idolo'y pagsisisirain natin? No, hindi po. Sapagkat hindi na ito ang siyang gagawin ng mga tao ng Diyos sa bagong tipanan. Ito ang gagawin ng mga Israelita sapagkat ang kanilang pagganap ng tungkuling yon ay bahagi ng pag-angkin nila ng lupa. Wala tayong inaangking lupa rito. Wala tayong inaangking land, no? Pero dito, mga kapatid, inuutusan tayong maging katulad din ng mga Israelita na alisin ang lahat ng maaaring maging hadlang sa ating paglilingkod sa Kanya. Alisin ang lahat ng magiging hadlang upang hindi maging dalisay ang ating pagsamba at paglilingkod sa Kanya. Ang ating spiritual struggle sa ating panahon ngayon bilang mga Kristiyano ay ang mundo, ang laman, ang dyablo, ang mga tukso na maaaring sumira ng ating pagtaha patungo sa kaluwalhatian. Kaya nga, anong sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 12, verse 2? Do not conform to this world, but be transformed by the renewal of your mind. Hindi sinabi rito, umalis kayo sa mundo. O kaya ang mga tao sa mundo ay saktan ninyo at lipulin ninyo. Hindi natin kayang gawin yon dahil minority tayo at hindi rin yun ang utos ng Diyos sa atin. No? Sapagkat wala naman tayong inaangking lupa sa mundong ito. Hindi katulad ng mga Israelita. Pero, ang tinuturo sa atin, sabi niya, huwag tayong makiayon sa sanglibutan. Baguhin natin ang ating pag-iisip. Huwag tayong maging katulad nila mag-isip. 2 Corinthians chapter 7, verse 1. Since we have these promises, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. Anong sinasabi rito ni Pablo? No? Nandito tayo sa mundong mga kasalanan, pero pilitin natin sa tulong ng Diyos na hindi tayo mahawa ng mga kamunduhan, ng mga kasalanan na naglipana sa ating paligid. Gawin nating sumunod sa Kanya ng may kabanalan, ng may takot sa Kanya. Di ba, ang Panginoon Kristo, mayroon siyang sinabi sa Kanyang mga alagad, kung ang iyong kanang mata ay nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, ano gagawin mo? Dukutin mo. Kung ang iyong kanang kamay ay nagiging dahilan ng pagkakasala, ano gagawin? Putulin mo. Magsimula na tayong gawin yon. Sigurado ko, walang gagawa yun dito. Pero, alam natin na hindi yun literal na sinasabi ng Panginoon Kristo na dukutin natin at putulin natin. Sapagkat ang sabi, kanan at kaliwa, ay kanang mata at kanang kamay. Di ba may kaliwa pa? Di ba ito nagiging dahilan ng pagkakasala yung kaliwa? Yung kaliwa,
pwede rin maging dahilan ng pagkakasala. So, hindi siya literal. Kung ang sinasabi niya, iwasan ninyo ang mga pwedeng maging dahilan ng iyong pagkakasala. Supili ninyo ang inyong sarili. Kung ang panonood ng isang bagay na ito ay magiging daan para maging malaswa ang pag-iisip mo, huwag mo nang panoorin yan. Huwag mo nang tingnan yan. Kung ang pakikipag-usap sa isang taong ito ay magiging daan para magkasala ka at matukso ka sa gawaing mali, huwag mo na siyang kausapin. Iwasan mo na siya. Something like that, brethren. The point is, gagawin natin ang lahat upang hindi tayo magkompormiso sa mga bagay na mali at magiging dahilan ng ating pagkakasala. Now, doon sa Kanaan, doon sa elevated region ng Canaan, sinasamba roon si Baal ng mga tao. Andoon yung tinatawag na Asherah's pole. Nandoon din yung mga gawain ng tinatawag na sexual rituals. Nagre-ritual sila sa mga templo nila. At yung ritual na yun may kasamang kahalayan. At kaya inuutusan ng Diyos na lipulin ng mga taong ito, wasakin ang kanilang mga dambana. Dahil alam ng Diyos, kung hindi gagawin ng mga Israelita yon, no? Maaaring silang mahulog sa kasalanan. Maaari silang matukso ulit. Di ba nangyari na yan? Nung nandoon sila sa wilderness, yung mga Moabites women, di ba? Anong ginawa ng mga Moabites women? Tinukso yung mga lalaki ng Israel na gumawa ng kasalanan. Inakit sila sa mga sexual relationship. At dahil doon, yung salot ng Diyos dumating kung hindi nga lang napigilan baka wala nang nakarating sa lupang pangako. Di ba? At alam din ng Diyos, pagdating nila sa lupang pangako, papatanggal ng Diyos yung lahat ng yun kasi pwede na namang maulit yun. Kaya sabi, you must destroy these places. Ayan ang kanilang layunin. They were people of purpose. And that is to fight and destroy wickedness that might entangle their souls. Yan din ang layunin ng Diyos sa atin bilang mga Christian ngayon. Tayo mga pinili ng Diyos. Naniniwala tayo na ang Diyos may pinili. Naniniwala tayo na yung pinili ng Diyos, tatawagin niya at ililigtas niya sa kasalanan. Pero tandaan natin, ang pagpili ng Diyos sa atin ay hindi lamang para sabihin na tayo'y mga pinili at sila'y hindi. Na tayo'y mga ligtas at sila'y hindi. Hindi. Kundi ang pagpili ng Diyos sa atin ay may dahilan. Ephesians chapter 1 verse 4. Even as He chose us in Him before the foundation of the world. Anong susunod? That we should be holy and blameless before Him. God chose us to be holy. God chose us to live a blameless life. And so, brethren, we are also a people with purpose. But not only that, let's look at the second heading, a people with privilege. And what is that privilege? That they may realize God's generosity. To realize God's generosity. Now, tingnan niyo itong chapter 34. Binasa natin kanina. Diba? Alam niyo mga kapatid, kung titingnan yung maigi, lalapitan niyo yung tingin. No, kasi minsan pag binasa natin ito, gusto natin bilisan kasi parang wala namang kabuluhan No? Parang walang meaning, ano? Ano ba namang punto nito mga pangalan na to? Hindi nga natin alam yung mga pangalan na yan Yung iba nga rito, mga unknown place na hanggang maging mga scholars, hindi nila alam, ano nga ba itong eksaktong lugar na ito sa panahon natin ngayon. Pero tingnan niyo maigi. Pag nilapitan nyo maigi, may mga binanggit na mga border. Alam nyo yung border? Yung border na minention dito, halimbawa, ang isa sa mga border, ang isipin yung mga hangganan. Kung gaano kalawak yung lupang pangako, ang hangganan daw niya ay Salt Sea. Yung dagat na asin, o tinatawag nating Dead Sea. No? Tapos, ang hangganan niya sa kabila, Great Sea.
O yung tinatawag, sa panahon natin, ang tawag dyan ay Mediterranean Sea. Mediterranean Sea, yan, alam yan ng mga naglalayag sa barko. Sa kabilang bahagi naman, yung Sea of Chineret. Yung Sea of Chineret, sa panahon natin, sa panahon ni Jesus, ang tawag na Sea of Galilee. At pagkatapos, may mga locations na binanggit dito na medyo unknown. Katulad ng Sedad, Sipron, Hasarenan, Lebohamat. Yan yung mga unknown today. Hindi na malaman kung ano yung mga eksaktong location yan. Maging ang mga scholars, nahihirapan sila. Pero may mga nagsasabi, ito daw ay maaaring, ito yung modern day Lebanon sa panahon natin yun. Ibig sabihin, napakalaki. Napakalawak. Nung kanilang lupa, interestingly, brethren, yung mga Israelita, sa bilang nila, ang dami na nga namatay sa kanila di ba? Ang dami na namatay. Yung bilang nila ay kokonte kumpara sa napakalawak na lupaing ipinangako sa kanila. Anong pinupunto ron? Napaka-generous ng Diyos sa kanila. No? Napakalaki ng lupain. Na kung tutuusin, yung makakarating sa lupang pangako, parang aalog-alog. Sobrang laki. Napakalaki sa dami ng kanilang sa kanila kumpara sa kanilang populasyon. So, what was the point? The point is God promised them a wonderful promise. A promise that is being expressive of God's generosity. God is so generous. Napaka-generous ng Diyos sa bayang ito. Pwede naman silang pangakuhan, ng kasya lang kayo rito No? Pero napakalaki ng lugar na ito. Alam nyo, mga kapatid, sa bagong tipanan, ang mga tao ng Diyos, hindi na pinangakuhan. Siyempre, ng isang lupain. Kaya nga tinabi ko kanina, hindi na utos ito sa ating mga Christian ngayon, sapagkat wala naman tayong inaangking lupa. No? Baka nga yung iba sa atin, mananatili na lang hanggang kamatayan, walang sariling lupa. Di ba? Kasi wala naman tayong pwedeng angkining lupa. However, sa Panginoong Jesucristo, lahat ng may relationship sa Kanya, tumanggap tayo ng mga pagpapala at mga pangako na hindi halos natin mai-imagine sa utak natin kung gaano kalaki, kung gaano kalawak. No? Our union with Christ has blessed us with privileges beyond what we deserve. Isipin nyo yan. Nung tayo nakakilala kay Kristo, hindi lang tayo napatawad sa ating kasalanan. Hindi lang tayo pinangakuhan ng buhay na walang hanggan. Kundi alam nyo, kasama sa pagpapala, tayo'y pinawalang sala sa harapan ng isang matuwid na Diyos. Tayo'y inampon sa pamilya ng Diyos. Tayo'y binigyan ng binhi ng kabanalang ito ay papalaguin ng Diyos hanggang sa araw na tayo ay makarating sa Kanyang kalwalatian. Inilagay niya tayo sa Kanyang iglesia, ang katawan ni Kristo. Pinangakuhan niya tayo ng walang hanggang kalwalatian at marami pang iba. Kaya nga alam niyo, ang description ng new heavens and new earth ay ito. Eden and much more. Eden and much more. Yan ang pagpapala. Lahat ng mga mananampalataya sa lumang tipan at sa bagong tipan ay mag-i-inherit. Wala kayong lupa rito. No? Wala kayong malawak na lupain. Wala kayong ektaryang mga lupain. Maaring ganon. Pero alam nyo ba, meron kayong bagong langit at bagong lupa. At yung bagong langit at bagong lupa, wala nang boundary doon. Wala nang border doon. Kasi bagong langit at bagong lupa. Wala nang bansa. No? Wala nang Pilipinas. Wala nang Amerika. Wala nang mga, kung ano-anong mga border na hindi mo kinakailangan. Hindi ka makapunta ngayon ng, hindi makapunta ng, meron bang gustong pumunta ng Hague? Ha? Hindi kayo makakapunta ron kung wala kayong Schengen passport.
Di ba? Gusto nyo pumunta ng UK, hindi kayo makakapunta doon kung wala kayong hindi pala Schengen visa. Schengen visa. No? Hindi kayo makakapunta sa UK kung wala kayong visa ng UK. Hindi kayo makakapunta sa Amerika kung hindi kayo bibigyan ng visa ng US. No? So, ano ibig sabihin? Meron tayong limitasyon. Wala kang passport. O may passport ka, wala kang man pera. Wala kang pambili ng eroplano. Wala kang pambili ng ticket. So you have what? You have your limitation. We have limitations. But in the new heavens and new earth, we don't have limitations. We can go to places we want to go anytime. Because there will be no border in that place. Di ba sabi ng Bible, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So anong pangako? Heaven. Tapos, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. So heaven and earth. So, yun ang pangako ng Diyos sa atin. Hindi lang heaven, kundi earth. So, napaka-abundant ng language. The language of abundance fills the scripture for God's people. Ephesians chapter 3 verse 20, sabi ni Paul, Now to Him who is able to do far more abundantly than all that we ask or think, according to the power at work within us, to Him be glory in the church and Christ Jesus throughout all generation, forever and ever. Amen. Alam nyo, parang sinasabi ni Pablo, wala na akong masabi. No? Sobra-sobra na ito. Luwalhatiin ko na lang ang Diyos. Kasi napaka-abundant ng pangako ng Panginoon sa atin. This is who we are. And if you are in Christ, God has already blessed you with far greater blessing that we can even imagine. So what's the point? Be happy. Be content. And be vibrant. Pag nating hayaan ng mga bahagyang pagsubok at mga problema ay magiging sanhi para tayo ay maging maangal, no? O nakawin ito ang kagalakang dapat ay meron tayo ngayon bilang mga Kristiyano. So ito po ang mga Israelita at ganito rin tayo ngayon. A people with privilege. Now, let's go to the last heading. A people with problem. Anong dapat na makita nila sa problemang ito? Dapat, ito yung gusto kong sabihin, they need to understand the danger of unbelief. They need to understand the danger of unbelief. Verses 53 to 56, basahin natin. If you do not drive out the inhabitants of the land from before you, then those of them whom you let remain shall be as barbs in your eyes and thorns in your sides, and they shall trouble you in the land where you dwell. And I will do to you as I thought to do to them. So they were given the task. Ano yung task? Na to fully possess the land. Dapat ipopossess nyo yung land. Fully. Huwag yung nakarating kayo ron, okay na to, satisfied na ako, okay na, mayroon na akong lugar. Hindi. You have to possess the land fully. Pero ito naging problema. Kaya ko sinabing a people with problem. Alam niyo mga kapatid, yan naging problema ng mga Israelita. Hindi nila ginawa yun. No? Yung marami sa kanila, nung makarating sila sa kanilang mga lugar, hindi nila hindi iba pang lugar. Dapat ipopossess nila. Utos ng Panginoon, ipopossess niyo yung buong land. Alam niyo, maging sa panahon ni David at sa panahon ni Solomon, si Solomon namayagpag ng husto ang imperyo ng Israel ng panahon ni Solomon. Sumagana, gumanda ang buhay nila, no? Pero hindi talaga nila na-possess ng lubos yung land na pinangako ng Diyos. This was because instead of striving to take the full possession of the promise, they settled on the so-called status quo.
status quo. Okay na to. No? Pwede na to. Diba? So rather than driving out the inhabitants, they allowed them to remain. So anong nangyari? Pagdating nila ron, siyempre siguro nang hinayang din sila doon sa mga tao, no? Mga inhabitants na nakatira. Ay, wag na lang natin silang lipulin, wag na natin silang itaboy. Gawin na lang natin silang mga forced laborer. At yan ang nangyari. Pagdating sa Book of Joshua, basahin natin ha. Sa Book of Joshua, ganitong nangyari. Joshua 16:10, however, they did not drive out the Canaanites who live in Gezer. So the Canaanites have lived in the midst of Ephraim to this day, but have been made to do forced labor. Joshua 17:12-13. Yet the people of Manasseh could not take possession of those cities, but the Canaanites persisted in dwelling in that land. Now when the people of Israel grew strong, lumakas na sila, they put the Canaanites to forced labor, but did not utterly drive them out. Pakita nyo? Sabi nila, malakas na tayo eh. Ano pa ba magagawa ng mga Canaanites na to? Gawin na lang natin silang mga laborer. Pahirapan na lang natin sila. Gamitin na lang natin sila para sa sarili natin. So ano nangyari? Dito, doon sa huling bahagi ng binasa natin, mapapansin nyo, sabi doon, yung Canaanites daw, the Canaanites persisted in dwelling the land. Yung mga Canaanita, talaga daw, parang mga no? Parang mga kapit tuko, ayaw nilang umalis. Doon sa lupain na yon. So yung mga Canaanites, mas persistent doon sa kanilang gustong mangyari. Ang mga Israelita naman, hindi na naging persistent doon sa utos ng Panginoon na i-dispossess ninyo ang mga taong ito sa land na ito. Alisin ninyo, lipulin ninyo. Ginawa na lang nilang na forced laborer. Mas convenient yun, di ba? No? Gawin mo na lang sila mga alipin, utusan. O di, hindi mo natatrabahuin yung mga ilang bagay, sila na magtatrabaho nun. So, foreman ka na lang. Pwedeng kang foreman. O mga laborer ka. Parang ganun siguro, di ba? Taga-ganon ka na lang, taga-ganon. May mga tao, trabaho na lang. O yan, tin mo. O, pakinabangan na lang natin sila. Pero hindi yun ang utos ni Lord eh. Ang utos ni Lord, alisin sila eh. Bakit? Sapagkat magiging daan sila. Pag dumami na naman yan, magiging daan sila ng tukso. Magiging yung kanilang pagiging pagano, magiging maapektuhan sila. Magiging source sila ng temptation. At yun nga ang nangyari. No? Lipas ng mga panahon, dumami na uli ang mga Canaanites at naging tinik sa kanila. Naging parang mga barb, sabi, mga barb. No? Parang mga tinik sa kanilang katawan. Mga puwing sa kanilang mga mata. At hindi lang yon, nagkaroon ng mga mixed marriages. Nagkaroon ng mga unholy alliances. Nagkaroon ng mga compromises. Imbis na maakay nila yung mga tao para sumamba kay Yahweh, sila ang naakay. Sila ang mga sumamba kay Baal. At yan ang nangyari. Makikita natin yan sa kasaysayan. Diba sa Book of Judges, hanggang sa mga susunod na panahon, eventually, nagalit na ang Panginoon sa kanila. Sabi niya, di ba sabi ng Panginoon, yung gagawin ko sa kanila, gagawin ko ngayon sa inyo. Dahil hindi ninyo sila pinaalis sa lupaing ito, ako ngayon ang magpapaalis sa inyo sa lupaing ito. Anong ginawa ng Diyos? In-exile sila. Di ba? Yung unang, di ba, nahati ang kaharian sa panahon nang namatay si Solomon, nahati ang kaharian, yung Northern Kingdom. Anong ginawa naging masama ang mga hari roon? At ang ginawa ng Diyos, yung mga Assyrians, inutusan niya na sakupin o lusubin ang Northern Kingdom. At pagkatapos, anong ginawa ng mga taga-Northern, ng mga Assyrians? Dinistribute yung mga lahi, mga Israelites sa iba't ibang bahagi ng empire hanggang namatay ang kanilang lahi. Kaya tinatawag na 10 lost tribe of Israel. Naiwan ng Judah, pero pagkatapos ng ilang taon, hinayaan ng Diyos ng mga Babylonians naman ang siyang mag-conquer sa kanilang land
Ginawa silang bihag. At 70 years in captivity, nandoon sila sa Babylon. Wala sila sa kanilang lupain. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako sa kanila. Dahil hindi nila ginawa yung kanilang tungkulin. Mga kapatid, magandang paalala ito sa atin sa pagtatapos. Naalala ko yung sinabi ni John Owen sa kanyang famous words, "Be killing sin, or it will be killing you." Patayin mo ang kasalanan. At kung hindi, ikaw ang papatayin ito. Sa Australia, ang pinaka-deadliest daw na snake ay yung tinatawag na taipan. Taipan. Yun daw, kamandag nito. Yung isang bite ng kamandag nito ay pwedeng pumatay ng 100 full-grown humans. Imagine, tindi ng kamandag ng ahas na ito. Kung halimbawang merong yung ahas na ito nandoon yung nakapasok sa loob ng bahay niyo, ano gagawin mo? Gagawin mo bang pet? Na? Gagawin mo bang, oy, alagaan natin yan para mapaglaruan ni baby. No? Huh? Para mapaglaruan ng mga anak ko, meron silang pet. Hindi. Anong gagawin mo? Hanggat maaari, putulin mo yung ulo niyan para hindi makapinsala yan. Ganon din mga kapatid eh. Gusto kong sabihin sa bawat isa sa atin na mas mabigat, no? Yung at mas mapanganib kaysa sa ahas na ito, yung isang bagay na dapat napapatay natin, yung kasalanan. Mas mapanganib yan kapag yan ay nandito sa puso natin o sa isip natin. Kasi alam niyo yung tukso sa kasalanan, dumarating yan sa iba't ibang anggulo eh. No? Saan yan nanggagaling? Sa mga natitirang kasalanan dito, kaitiman dito sa puso natin, sa mundo, sa kultura, entertainment, materialism, sa political atmosphere, di ba? Pwede ka maging dahilan ng pagkakasala dyan, mga nakikita mo sa paligid at nangyayari sa ating politika, nagbibreed ng hatred and ill will. Ano pa? Career. Pwede ma-distract ka ng iyong career para hindi mo mabigyang prioridad ang iyong spiritual. Kahirapan. Pwede rin. Pag na sobrang hirap ang buhay, ano nangyayari? Nagkakaroon ka ng mga pagdududa, nagkakaroon ka ng mga poor decisions, kasi nga gusto mo makaahon sa hirap. So we are constantly tempted toward unholy compromise to the world. That's why we have to fight. That's why we have to do our job. To kill sin, or else sin will kill us. Remember, God has promised us so much, to which we can do much for His kingdom. And yet, like Israel, we have to admit, we are settled to a so-called status quo. Diba? Pinangakuhan niya tayo ng kapangyarihan na magsalita sa ating kapwa patungkol sa Kanya, pero nagiging tahimik tayo. Maaaring hindi tayo naniniwala na yung ating sasabihin will make difference. No? Pinangakuhan niya tayo, bibigyan niya tayo ng kapayapaan sa puso na magta-transcends of all understanding. No? Isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng mundo. Pero madalas tayong hindi payapa. Mas madalas tayong nag-aalala. Mas madalas tayong nababalisa sa mangyayari bukas. Pambayad sa mga bills, sa mga trabaho natin, sa business natin, sa finances natin, sa health natin. Pinangakuhan niya tayo na magbe-bear much fruit sa ating buhay sa pamamagitan ng Espiritu. Yet we are satisfied with the small progress of our sanctification. Okay na to. No? Marami pa tayong pwedeng gawin para mapalago yung ating kabanalan. We are not pressing forward in faith and obedience. Ang ating paglilingkod sa Diyos, masyado nating nililimitahan. Sa gitna at sa harapan ng isang unlimited na pagpapala at pangako. Yun ang problema na dapat nating labanan. Yun ang problema na dapat nating iwasan. Yun ang problema na dapat nating pagtagumpayan. Paano natin magagawa? Magagawa natin yan
sa pamamagitan ni Jesus. Ano sabi ng Hebrews 12 verse 2? Tumingin tayo kay Jesus na siyang nagtatag at maggaganap ng ating pananampalataya. Na sa kagalakan ay kanyang pinagtiisan ng krus. Hinarap ang kahihiyan. Ngayoy nakaupo sa kanang luklukan ng Diyos. Tumingin tayo kay Jesus. Siya lamang ang ating pag-asa at nasa Kanya ang ating tagumpay. Manalangin tayo. Salamat sa iyong mga salita, Panginoong Diyos, sa umagang ito na aming napaggulay-bulayan, naway isulat mo ang lahat ng ito sa puso namin. At ikaw po ang magbigay ng katatagan, ng kalakasan sa aming pong laban bilang mga mananampalataya. Tingnan namin na ang kasalanan, hindi ito kaibigan. Ito ay kalaban. Ito ay tulad sa isang makamandag na ahas na pwede kaming patayin. Kaya nga, tulungan mo kaming patayin ang kasalanan sapagat kung hindi, kami ang papatayin nito. Patawarin mo kami sa aming mga status quo attitude, sa aming pagpapahalaga sa tinatawag naming convenience. Tawarin mo kami sa aming pong pagiging mediocre sa paglakad namin sa inyo. Tawarin nyo kami na minsan napakakonti ng aming pong paglago sa sanctification. We pray, help us, Lord, to really grow in knowing you and in serving you. And this is our prayer in Jesus' name.